intensyon, kahit hindi simpleng text, kamusta kayo dyan? Mga ganun pala, no? Ang importansya din, Senator Robin, ano po? Lalo na po kung malaking tensyon. Yan. Kapag pinag-uusapan na yung bahay ninyo. Simulan na ho natin yung binabanggit nyo. Noon hong nakaraang Lunes, gusto ho namin kayong magkwento eh. Bago ho naganap yung putukan, nagkaroon kayo ng sesyon sa Senado. Alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talaga umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa dapat umpisahan natin sa naganap. Yan. Sige Alam po. niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Okay. Isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon. 12 kami. 12 na kayo, okay. Opo. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Papalitan na natin ang liderato. Okay. Taka ko, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman, Sabi niya, may dadating. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Mas maraming scriptwriter sa politika at maraming direktor. May kanya-kanya sa pantahay, Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So, Wala yung sinasabi po niya may kaming darating. So, si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating kinabukasan. Opo. Dahil meron po sana kaming inaasahan daw. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam. Okay. Diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim Affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, huwag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang namin. Kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Opo. So, nung pumunta na tayo sa tumatakbo siya, no? At hangos na hangos, hinihingal ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon niyo? Siyempre po, proteksyonan po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat ng senador. Hindi lamang kami. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan. Ihiwalay muna natin yung politika. Kahit magkakalaban sa politika, kahit tama kayo. minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador na hinabol sa hagdan, paakyat at nasugatan pa nga. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong nyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Ba't kami hingal? Hindi ba tinanong na gano'n, Sen? Hindi na po siya naitanong kasi mataas na yung emosyon kinumpronta niya na po kagad yung media Sinabi niya, kasi yung media, tinanong siya, ba't ka nandito? Nagulat si Bato. Sabi niya, bakit nung wala ako, tanong kayo ng tanong, bakit ako wala? Ngayon nandito ako, tatanungin niyo ako, bakit nandito ako? So, mataas na po yung emosyon. Kaya ako po, ang binigay ko sa kanya, tubig. Tapos, niyakap ko siya, pare, maraming salamat at dumating ka. At ito na yung hudyat para tayo naman na maging mayorya. At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. At yan po, kasahan po ninyo yan. Kasi siyempre po, ang mga senador po, yan ho, nakukompose talaga. Ng minority at majority. Hindi po yan bago. Kapag yan po nawala, ibig sabihin, wala na tayong demokrasya. Isang Agos na lang kayo pag Isang Agos na lang. Doon po kayo matakot. Kapag naging isang Agos na lang ang Senado, ibig sabihin, may conspiracy na dyan. Magkakasapakat na yan. Nakakatakot yun. Ito na po ngayon. Tuloy nyo ng kwento. Nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Sabi na, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. Di ang una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Di sinabi po nila, sabi din po ang nagsabi po sa amin, yung USAA na nandyan si Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant.
Di sinabi namin ngayon kay SP, Aha. kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Okay, opo. Siyempre po kasi wala po silang pinakikita eh. Oo. Hanggang ngayon, wala pa Oh, na. hanggang ngayon po, wala. Oo. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI. Ah. Nasa loob na po ng building. Opo. So, ang nangyari po, sinuspend ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Senator Bato. Bato. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, Opo. at yung director ng NBI na si Attorney Matibag. Aha, Kasi po, okay. nagkasundo na habang wala yung warrant na Opo. pinapakita na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, Siyempre, wala naman po silang automatic naman mapakita. yun. Opo, oo. Lumabas muna sila Aha. ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila na wala naman silang dalang warrant. Ang nangyari po, nagkagulpihan. Yung isang usaan namin na gwardiya, ginulpi, binugbog ng isang ng Tauhan pulutong. Oho. Pulutong ng NBI agent at isinasakay sa kotse nila. Kaya ang ginawa po, kinontempt ngayon ni Alan Chuma ngayon, hinuli. Aha. Yung mga nambugbog. Hindi dapat palalabasin ng Senado yung mga yun, di ba? Opo, nambugbog ka. Oo. So, ang nangyari po, nagkaroon na lang ng deal. Sabi nila, palalabasin na namin kayo, itong mga NBI na to, huwag ninong pakialaman muna si Bato dahil wala naman kayong warrant. Ayun. So, yun po, tumahimik noong araw na yon. Bandang gabi na po ata yun. Opo, gabi na po yun. Nagkaroon na po ng kapayapaan nung gabi na yun. Yung gabi na yun, Opo, si General Bato, si Senator Bato, natulog po sa Senado. Doon, nag-overnight, Kasama yes. ko po. Hindi po kami magkatabi, Baka akala nyo, magkatabi kami. Opo, hindi po. Opo, nandun po siya sa opisina niya. Nandun po ako sa opisina ko. hiwalay ng kwarto naman pala kayo natulog. Opo, delikado, baka magkatabi kami. Buti na nilinaw niyo na po yan. Opo, gagawa ng istorya yan eh. Gagawa ng istorya. Alam niyo naman yung mapagawa ng script. Opo. Sa madaling salita po, Martes. Yan, Martes na ngayon, Martes. Opo, ang sabi nila, magkakaroon na naman ng kudita. Ibig sabihin, papalitan na naman si... Yung leadership ng Senado, si SP Alan. Si Opo. Alan. Sabi ni Bato, sayang naman. Pag uwi ko dito, kung maalis din si Alan, mapapatandi ka sana agad. maging matibay tayong 13. Aha. So, Martes po, hindi po naging matagumpay yung kudita sana laban kay Senator Ito Alan. talaga tinangka talaga ba nila? Meron po talaga. Meron po. okay, Kaya sinabi naman po ni Madam Amy Aha. Wag na lang ho akong paniwalaan ninyo kasi sasabihin nila, ano yan, ganito yan, ganito. Aha. Si Madam Amy na lang. Kasi So siya may naman, pressure talaga, Opo. may pressure talaga. Aha. So, Miyerkules. Kasi Martes naging matagumpay ang Senator Alan Cayetano. Opo. No? Miyerkules ngayon, boss. Yan. Iba na ang ambience. Okay. Iba na sa loob ng plenaryo, nangangamoy may trouble. Aha. Nangangamoy na. So dalawang gabi na kayong natulog ni Senador Bato sa Hindi ano? po magkatabi, Hindi po magkatabi. Sige, sige. Sa ibang senadora, pwede nyo akong i-chismis. Kay Senador Bato, wag. Wag naman. Ayun, So yun ha, pagkatapos, Wednesday na. Okay. Wednesday. Wednesday pa lang ho, maugong na magkakaroon na naman ng leadership change. Okay. Magkakaroon na naman. So, Hindi yun na naman muna. po ngayon nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Iba naman na ngayon. Meron na tayong kinakatakutan ng mga armadong kalalakihan sa labas. Ito na yung sinasabi nilang pipiliting arestuhin si Senador Bato. Yun ho ba ang Yung nabalitaan niyo? una, hindi kami maniniwala. Okay. Kasi nag-usapan na eh. May usapang lalaki na si SP Alan. tsaka Saka si si Director Matibag. Director Matibag na sinasabi na may mga armado na sa labas. Kasi ako, natural na may armado na dahil 1,000 pulis na yun nandun eh. Oo nga po. oo. Meron ng 1,000 Tsaka pulis doon. may nagrarally sa May labas. nagrarally na yung pro impeachment, nagrarally na rin yung anti Ayun, impeachment. So kami, ang iniisip namin, itong ganap na ito, may kinalaman lang ito sa impeachment. Hindi kay Bato. Yun ang naging idea. Ako, yun Opo, ang, kasi may usapang boss, lalaki tayo, boss. Opo, yun ang naging basa nyo ng Oo, pangyayari na pagka yun. nagbigay ka ng salita, yun na yun, di ba? Nung gabi na, ang sabi kasi sa amin, dadating yung articles of impeachment. Opo, tama, Kaya ang tama. sabi sa amin ni SP Alan, huwag kayong umalis. Dito lang kayo sa opisina ko. Kasi tatanggapin natin yung articles of impeachment. Ayun. Habang nag-aantay po kami doon, nagkaroon ng komosyon. Ang sinabi ng USAA, meron ng mga armado sa mismong premises na. Kasi nakikita nila ito sa CCTV, no? Yung nakapaligid na CCTV ng Senado. Hindi lang po sa CCTV, kundi may mga nasa labas na po na nakukunan nila. Aha. Na meron ng mga armado doon sa bintana, sa labas ng natatanawan nila. Okay. Natatanawan. Opo. So sabi ni General Bato, Senator Bato,
Ay, mas mainam siguro, wala ako dito sa opisina ni Yun ang... ni Senator Alan. Opo. Dahil madadamay pa tong mga senador na to kung huhulihin ako. So, iniisip ni Senador Bato, kaya nangyayari yon dahil sa kanya. Kaya kung sabi, kung... NBI na boss eh. Oo nga, no? NBI na yung boss eh, hindi na yung biro. Kaya po, umakyat kami. May video yan, boss. May video yan. Umalis kami sa opisina ni Senador Alan. Umakyat kami sa 5th floor. Okay. Kasama ko si Senator Bato. Kasi nga, kung totoong magsaserve ng warrant itong NBI, mas maganda nga naman sa opisina ni Bato. Bakit naman sa opisina ni Senator Alan? Nung nandun na kami sa 5th floor, wala naman ho kaming narinig na putok doon. May mataas eh. Nakarating sa amin na nagputukan sa baba. Yung tagpo na nagkakaputukan, wala kayo doon sa grupo nung wala po kami senador doon. Hindi ni po Senador namin Alan. narinig ni Senator Bato yun. Ayun. Nandun po kami sa taas. Opo. Nasa kanya-kanya opisina po na kayo ng tagpo na yon. Opo. Di nung umakyat po yung kasama namin isa, sabi, nagkaputukan sa baba. Sabi ni Senator Bato, brother, tingnan mo nga. Sa akin po yun. Kaya po ako bumaba. May video rin po yun. Nakita kayo sa May video. video rin po yun. Bumaba ako. Pumasok ako doon sa opisina ni Senator Alan, ni SP. Tinignan ko sa loob. Okay naman yung mga senador. Pero syempre, wala na hong ilaw. Tensyon eh. Naka-live sila. Medyo pumasok na po yung takot. May umiiyak na po sa kanila. Dahil putukan po talaga. Pati po yung mga kasama nating media talagang naghihiyawan na rin. Opo. So ako naman po, dahil nakita ko naman okay sila, umakyat na naman po ako. Na-video rin po yun. Bumalik ulit kayo sa opisina. May video din po yun. Na humabol pa yung media. Sabi sa akin, okay lang po ba kayo? Siyempre, okay. Ginawan din ng kwento ito. Hindi ko alam. Ba't nila ginawan ng kwento? Okay naman yan. Di ba? Yan, ibig sabihin yan. Okay yan. Kamusta po kayo? Sabi, okay yan. Sumunod yung media. Ang sabi ko, huwag kayong sumunod kasi may mga armadong tao na dito sa Senado. Baka madamay kayo. Kaya gumaganon ako. Doon kayo. So, umakyat po ako uli. Kay General Bato, sabi ko, pare, nagkaputukan na nga sa baba. Kitang-kita ko nag-alala si Senador Bato. Si General Bato. Sabi niya, maraming tao sa baba, pare. Maraming tao sa labas. Bakit nagkaputukan? Sa madaling salita po, nung nabalitaan namin, na nandun na si Secretary John Vic Rimulya at nandun na yung PNP chief, bumaba po si Bato. Si General So, humarap din pala siya noon. Nakipag-usap kay Secretary John Vic. Dalawang lalaki naman ito. Maganda naman yung usapan nila. Ang sabi naman ni Secretary John Vic kay Bato, hindi ako nandito para arestuhin ka, pare. May video ko yan. Narinig natin sa video. Nandito ako para secure yung lugar. Sabi niya. Eto ngayon, si General Bato, sabi niya, nandun si PNP chief. Ang sinabi niya, pwede bang i-custody niyo ako? Custody na lang niyo ako. Sinasabi ito ni Senador Bato kay PNP chief. Kay General Sa harap Batates. po ni Secretary John Vic, na nagbiro pa. Nagbiro pa si PNP chief. Sige, doon sa custodial. Nagtawanan pa kami. Sa custodial center. Tapos sabi ni Bato, baka pwede naman doon sa White House. Sabi niya, yung opisina ng yung bahay ng PNP chief. Ganun po kagaan, ha? Ang usapan. Wala pong tensyon kasi nga, secure yung lugar. So habang inaantay po ni Bato yung salita ng kung papayag sila o hindi, lumabas muna si Bato, tiningnan niya yung pinangyarihan. Kung saan nagkabarilan, kung saan gano'n. Yun, nakita ko na po talaga na medyo nag-aalala na si Bato. Nag-aalala siya, hindi sa kanyang sarili, kundi sa mga taong nandun. Kung paano madi-diffuse yung sitwasyon na yun. Kasi boss, hindi na biro yun. Na kaya nangyayari yun dahil sa kanya nandun siya sa loob. Opo. Tsaka, sa totoo lang po, yung nangyaring mga warning shot na yan, nakatulong po yan para maging kalmado ang mga sitwasyon. Kasi, paano kung nakapasok yun? Paano kung nakapasok doon sa pinto yun? Di mas lalong baka meron na akong buhay na disgrasya o hindi natin alam. At least ito, nung nangyari yung warning shot nito at warning shot nung isa, nagkakilalanan. Na friendly forces pala tayo. Kasi doon lang ho nagkakontak. Wala kasing coordination, boss. Ayun. Itong kasi saan ka nauna. nakakita? Na yung GSIS, hindi nakipag-coordinate sa Senate na nagpapasok sila ng NBI. Dapat, nasa isang complex tayo, dapat nakipag-coordinate ka sa Senado. Yung security nila, no? Umuo pa ang Senado sa iyo. Tama. Kasi nung una daw, parang inassume nila ata, Sen. Robby, na hindi, nag-coordinate kami sa dating SP, Senador Tito Soto. Pero nagkapalitan po ng Senate President at nagkapalitan din ng hepe ng OSA, di ba? Si SP Alan at saka SP Aplaska, parang doon natin sa dalawa, walang coordination itong NBI.
Ganun po ba? Ibig niyo pong sabihin, alam na ng buong Pilipinas. Kapalitan ng Senate President at ng Sergeant at Arms. Hindi pa alam ng NBI saka ng GSIS. Parang ganun ata ang nangyari na dapat di ba another coordination dapat siguro yun. Dapat. Di ba? Automatic yun. Dapat Oo. may coordination. So, tuloy ko na po yung kwento. Sige po, oo. Umakyat na po kami uli ni Senator Bato. Nagkwentuhan kami na siyempre, alam niyo naman, si General, kahit na sinasabi nilang Bato yan, Opo, oo. ako hindi spokesman ni Bato ha. Tandaan ko ninyo, ako hindi ako spokesman. Ako yung nagkukwento lang sa kwento ko, sa narrative Based ko. doon sa inyong Sa experience. nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang kwento ni Bato. Basta ako, nakita ko, worried siya. Aha. Worried talaga siya sa nangyari. Aha. Worried siya sa mga senador na hindi siya iniwan. Nakita niya kung paano nag-iiyakan yung mga senador. Nakita niya kung paano nagtatakbuhan yung mga media doon. Nakita niya kung yung mga tao sa labas. Kasi ang dami pong tao sa labas. Oo, tama kayo. Kasi Tapos- may mga video tayo nasa labas Opo, eh. noong pangalawang araw pa lang, awang-awa na siya sa mga pulis kasi natutulog doon sa kalsada. Yes. Ang dami-daming pulis. Pulis si Bato, tatandaan Dati nyo. niya mga Ang puso tauhan niya yun, na yes. pulis. Mhm. Nung nandun na kami, nakahiga siya, sabi ko, pare, total safe ka na dito. Gabi na po ito. Gabi na po ito. Ating gabi na ito. oo. Tapos na po, tahimik na. Oo. Tahimik na. Dami ng pulis. Ang Sa dami tansya na. nyo, mga anong oras na ito, Sen. Robin? Siguro po, mga 1:30, mga ganyan. Madaling araw na. Madaling araw na po. Saka, Parang Wednesday na ata, Thursday. Thursday morning. Thursday morning, opo. Ang dami na pong pulis sa loob. Mhm. May SWAT na, may Opo. si IDG, nag-iimbestiga. So, ano naman, okay na yung loob na. Sabi ko, pare, nahanap na ako ng asawa ko, 3 araw na ako dito. So nagpaalam Ako. kayo sa kanya. Oo, kasi hindi ko po siya iniiwan eh. Hindi kami tabi ha. Doon lang, nagkikita kami sa umaga. Bago mo ituloy yung tagpo na yan, Sen. Robin, hindi pa sinagot ni John Vic at saka ni PNP Chief na Wala po. yung i-custody nyo na lang ako, parang sinusurrender niya yung kanyang sarili na nagpapakustody na lang. Wala po. Hindi natapos yun. Opo, parang nakahang yun. Ayun, Nakahang oo. po yun. Opo. Kasi Okay, wala pa naman warrant kasi. Oho. Wala din naman pong hawak na warrant din si Secretary Secretary Remulla, John Vic. Oo. si PNP Chief, wala rin din namang naman warrant. pong hawak na warrant. So, para saan yung custody, no? Oho. Wala eh. Wala naman Oho. po talaga eh. Si Trillanes lang ang may hawak eh. Opo, hindi naman niya iniwan. So, yun, balikan natin. Opo. Yung Ano, alauna pare, ng uwi balikan. muna ako. Okay. Kasi nahanap na ako ng asawa ko. Eh sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Doon Yun siya po ang nagsabi. istorya eh. Oho. Alam mo sabihin kung hindi? Nga naman. Napakasama naman ng ugali ko. Oo. Kasi wala siyang kotse, boss. Wala siyang kotse. Di ba, natid lang siya ng kotse. So babay nga lang pala sa kay Senador Alan. Oo, wala nung naman siyang pagpunta kotse. sa Senado. oo. Bumaba na kami. Saka, boss, hindi kami Nakakatawa yung video. Pino-forward pa. Parang nagmumukhang nagmamadali kami. Nagmamadali kayo, oo. Hindi na. Naglalakad lang ho kami. Ang daming pulis doon. Ang daming usa. Wala namang humaharang sa amin. Oho. Kasi Kasi kung may marami humarang nakakita sa naman, inyo na pababa kayo sa parking. Opo. Kasi kung may humarang naman, di, tatanungin namin, ba't nyo kami naharang? Oho. Kasi pag sinabi nila na hindi po, bawal kayo, ba't naman kami lalabas kung bawal? Oo nga, no. oho. Walang humarang eh. Oho. Ay, ito, pinakikita natin, no. Kasi medyo Pwede po bang... naka-fast forward ata eh. Oo, kasi ginagawang nagmamadali kami. Para bagang may tinataguan kayo, no? Oo, wala po. Ayun, may pulis pa doon. No, nakikita nyo. Ayun, no, puro pulis yun. No, Aha. Si IDG yun. Okay. Oho. O, pinabilis pa. Pinabilis, oh. Huwag Aha. natin pabilisin kasi hindi naman po kami nagmamadali. Oho. Pangkaraniwan lang, na biyahe. Paglabas Opo. yun, Kasi okay. kung may humarang, eh di may humarang. Oho. Kung Hindi tatanungin kami, kayo. hindi kami lalab. Eh, walang humarang eh. Okay. Oho. Ano gagawin namin? Puro pulis doon. Ayun, pulis oh. Si IDG yun, oh. Yung naka-blue. So marami nakakita nung kayo talagang lumabas nung Senado, no? Saka boss, kung Oho. tatakas kami, may CCTV. Ang pambihira naman. Eh, di sana sinabi namin, patayin niyo muna yan, ha? Oho. Walang logic, boss. Walang Ayun. logic. Walang tumakas po. Umuwi lang kami sa mga bahay namin. So ito, lumabas yung Fortune, ito, sasakyan nyo ito. Oo. Ayun. Hanggang sa ito yung nakita nga Hindi ko dun naman sa... dininay yan. Kotse ko yan. Oo. Pinaka-humble na kotse yan, boss, na Senado. Tanga nga, Fortuner lang, boss. Ayun na nga. So, siguro tatanong ko, nung kasabay nyo si Senador Bato, saan bumaba? Eh, siyempre, wala siyang kotse. Opo. Pumunta ako Makati. Oho. Kasi Pagdating sa sabi Makati, nakita nyo kayo sa airport o kayo sumakay na kayo yate. airport? Oo, meron daw ganung mga angulo eh. Ano naman gagawin namin sa airport? Wala, hindi ko kami napunta ng airport. Wala kami Baka airport. Baka Air Force One. wala ako nagpunta ng airport. Wala rin yate. Na Wala story. din po kami, hindi din po kami pupunta ng yate. Wala namang, anong gagawin namin sa yate? Oo, Ayun, oo. Ako gusto kong umuwi ng bahay. Aha. Siyempre po, ako naman, hindi ko po talaga inisip kailanman na Opo. kami tumatakas. Hindi po. So, nung tagpo na yun, wala sa Ako isipan kasi niya ang parang... alam ko, ang sinabi sa aking malinaw ni SP Alan Cayetano, walang warrant galing sa local court. Oho.
walang pinakitang warrant din sa amin ang NBI at ang PNP. So yung palang warrant, secret na foreign pa, no? Opo, yun na nga eh. Secret, naka-foreign warrant. At higit sa lahat, nakapending sa Supreme Court yung PRO. Nung tagpo na yun kasi, tama. Ako, very relax ako eh. Wala. Sinasabi ng media, ba't daw relax ako? Yun lang, anong gusto nyo? Manginig ako. Diba? Wala talaga eh. Kaya po nung sa Makati, nung nandun na yung sasakyan ni Bato, nung bumaba siya, alam nga mapigilin ko si Bato. Oo nga, no? Pare, andyan na yung sasakyan ko. Sige pare ko. Alam nga sabihin mo, wag ka bumaba, wag mo ko iwanan dito. Pambira. Ano yan? Sana po maintindihan po natin, ano? So yun ang huli ninyong binabayos sa Makati. Natataka nga ako, tinatanong pa ako ng media, alam ko daw ba kung saan nagpunta? Palagay mo ako, kaya ko itanong kay pare, saan ka pupunta? Oo nga, no? Ano naman, pambihira naman, Baka sinabi, pare, baka sama mo muna ako sana. Ako gusto ko na umuwi. Umuwi ng time na yun. Yun lang po ang ano ko na, kasi 3 araw na ho akong hindi umuwi. Pangit man sabihin, siyempre gusto mo naman makaligo ng tama. Opo. Makauwi talaga sa bahay, ano? Di ba ho? Iba din yung, alam nyo, minsan pagka ang brief mo, reversible na, dapat gusto mo makapagpalit ka rin ng fresh brief, di ba? Ang bihira naman, Kung ako man sa katayuan yung ganun din gagawin ko. So, pagkatapos, binaba niyo po siya, umuwi na kayo, diretso na kayo. Umuwi na po ako. Kasi ngayon ho, ang sabi, San Robin, aywan ko, sa inyong galing, drama daw ito, stage daw itong nangyaring ito eh, lalo yung putukan eh. Mahirap. Alam nyo, pagkabuhay po ng tao ang pinag-uusapan natin, wala dapat yung usapang stage eh. Kasi hindi naman namin kontrolado yung GSIS, hindi naman namin kontrolado yung NBI. Tsaka ho, Lunes pa lang po, ang dami na pong armado sa labas pa lang po ng Senado. Nag-checkpoint nga po sila sa labas. Walang makapasok, walang makalabas. Tapos, Lunes pa lang, nagkabugbugan na. Hindi, imposible po na stage kasi meron pong mga magkakasunod na araw na ganap. At saka pati po yung mga palitan ng liderato. Paano po ma-stage yun? Tsaka yung live bullet, mahirap i-stage yun, San Robin. Opo. Tsaka, alam nyo, dapat ang pag-iisip natin ho, walang nasaktan dito. Magpasalamat po tayo sa USAA, doon po sa Sergeant at Arms at doon sa NBI, na nagpalitan po sila ng warning shot at nagkakilalan. Kasi kung hindi po nagkakilalan yan at nakapasok po dun sa loob, marami pong madidisgrasyang buhay dito. Kayo po, San Robin, mahilig kayo sa baril. Pero sabihin yung warning shot, call talaga ng tao yun, no? Hindi mo pwede sabihin, ako walang po warning criminologist po ako Ako po graduate ng criminology. Alam po natin ang rules of engagement. Sa rules of engagement po talaga, yung warning shot, yan po ay ipinagbabawal yan. Yes, tama kayo. Pinagbabawal po yan. Pero, pwede mong gamitin yan kapag call mo na. Halimbawa, yung mas marami yung kalaban. Kalaban mo, yes. Kaya may kailangan mo mag-warning shot para hindi makalapit. Meron pong mga sa rules of engagement na pinapayagan yan. Yun. Hindi po pwedeng sabihin natin pag sinabi mong bawal, bawal lang. Hindi po. In every rule, sabi nga nila. There is an exemption. Lalo pa nga ito, General Plaska, sana ito sa bakbakan eh. Yan po, alam nyo, tandaan po natin, ito pong mga nasa USAA, trained po ito ha. Si General Aplaza po ay PMAyer. Hindi po yan sundarong kanin. Yes po. Yan po, ang record po niyan matindi. Opo, kumbaga battle-tested. At ang mga USAA po, dyan sa Senate, meron po dyan mga talagang highly trained. Yes po. Yung iba po dyan, galing pa sa sundalo talaga eh. Yung tinatawag natin elite. Opo, meron din po dyan, mga criminologist talaga. Wala po dyan yung tinatawag natin sigang kanin. Sa tingin daw ng iba, San Robin, kaysa inyo na nga manggaling, si Senador Bato daw, fugitive ngayon eh. Pero sa inyo bang mga senador, sabi nila, bayani para sa inyo si Senador Bato. Kasi inisip niyo yung kalagayan, kapakanan, ng mga nasa loob mismo ng Senate building eh. Kayo, anong pananaw niyo mismo? Wala pa naman sa akin po una, nasaan yung warrant na nagsasabi na siya ay fugitive dito sa Pilipinas? Wala po akong nakikita pang warrant of arrest sa kanya. Pangalawa, talaga bang ganun na tayo? Talagang yung mga dayuhan na ang ating iintindihin. Talaga bang tatanggapin natin na nagkakagulo tayo ngayon dahil sa warrant ng isang dayuhan? Para po sa akin, hindi siya fugitive. Hindi ko matatanggap na fugitive siya dahil sinabi ng dayuhan. Opo, siguro kailangan antayin po natin yung manggagaling sa ating local court. Opo, kung local court na po, galangin natin yung atin. Pagka dinidiktahan tayo, parang gusto ko magbubad ng t-shirt kasi labas si Malbar eh. General Malbar. General Malbar. Pero pagka ganyan na dayuhan kasi ang pinag-uusapan, nagiinit yung tenga ko. Kailan natin mapapanood yan? Inahitan na ako boss. Pero teka lang, sa pangyayaring ito, magkakaroon daw po ng mga investigation. Willing ba kayo na makipag-coordinate
o makipagtulungan sa anumang Lagi ko investigasyon? pong sinasabi na tayo po ay, lagi ko po sinasabi sa media yan. Antayin na, bago nga po ako nagsalita, inantay na muna natin ilabas nila yung mga ebidensya. Yan, opo. Hindi po ako talaga, ako po wala po akong record na hindi sumunod sa batas ng Pilipinas. Opo, opo. Nagpakulong nga ako ng 3.5 taon dahil ginalang ko ang batas ng Pilipinas. So, Marami dyan, tinatakasan. well, nandiyan na po ito. Nangyari na. Sir Robin, napakaganda ng kwento ninyo. Tika lang, pinelikula nyo. Marami na. Gusto nyo ba ipelikula yung nangyari sa Senado? Hindi naman. Alam mo, ang buhay po ni Senator Lacson tsaka ni Opo, Senator Bato, ginawa ko po Oo, pareho yung pelikulang yan. Ha? Opo, Yun na nga eh. Sana po, pagka na-resolve na ito, magawan din natin kung ano talaga yung tunay na nangyari. Aha. Kasi sa totoo lang po, ang daming kwento na walang kwenta. Yan. Opo. Sen, dahil sa meron na pong bagong pamunuan, nandiyan na po yan. Ano na ngayon ang committee hawak nyo at ano ang focus nyo ngayon? Opo, yung pa rin po, ang mga committee po natin, nandiyan pa din po ang public information and mass media. Yes po. At siyempre po, yung ating cultural minorities at yung Muslim affairs. Aha. Ngayon po, binabalik po nila sa akin yung constitutional amendment at yung codes. Yan po kasi yung ating advocacy noon pa. Hindi pa po kami magkakilala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Opo. Ako po talaga, gusto ko na talagang palitan ng saligang batas. Ngayon po, ibinalik na naman sa akin yan. Pinag-iisipan ko po kung isusulong ko. Ngayon, sapagkat nakukulayan po ng mga personal interest. Oo, kasi 4 years ago, walang gustong sumuporta sa akin. Okay. Lahat, puro pang babas ang inabot ko. Nagtataka ako ngayon, bakit lahat gustong sumuporta sa akin? Medyo kailangan pag-aralan ko po mabuti kung ano ba talaga yung personal interest ng iba, kung bakit gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Baka mayroong mga gustong i-extend ang kanilang mga termino. Pag nabuksan nyo kasi yan, mahirap nang mapigil, Sen Robin. Asakin po ngayon ng pagbabantay dyan. Kasi dapat po ang interest ng taong bayan at ng ating bansa na sa ngayon po ay lubog na sa utang. Alam niyo po ba, 65% na po ng GDP natin, ha? Tandaan po natin. Kapag ganyan na po, ibig sabihin tayo po papunta na sa isang bagay na hindi na tayo makaka-recover. Mabigat po yan. Ang bawat Pilipino may utang na po ng 150,000 pesos. Ang dollar po natin ay papunta na sa 62. So, sana po, magising na po tayo, mga mahal kong kababayan, na itong sobrang politika na to, hindi po nakakatulong sa atin. At yung pagsunod natin sa kagustuhan ng mga dayuhan, hindi po nakakatulong sa atin kung hindi nakakagulo. Hanggat hindi po natin pinaprioridad yung mga pangangailangan nating sarili dito sa bayan natin, walang mangyayari. Alas 8 na ng gabi. Yun ang nangyari. So, bakit puro minority lang po yung, majority na ngayon? Puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang, it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the Chairmanship. hindi pa yon yung impeachment. Para yung magbi-brief muna. Yes. So, pero ang nakakapagtaka doon, nung bago kami mag-briefing, tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. So ako, I try to maintain na sana, wag ako magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to. Yes sir, okay lang. Sabi, nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po, I think Senator Bato, sabi niya, was unable to get the TRO. So, baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So, may nagsabi po sa amin, magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako, thinking na, ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi nyo na tawag ng staff nyo po. Oo, prior to that. Kaya may idea na po sila na Sabi, may nung tinatanong ko, mangyayari. sinong nag-CR? But ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala man akong gustong isipin na yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na andun kami lahat? Wala naman kaming alam. But, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanongin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the VRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila.
Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Oh, hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? no, Nakikinig? Not at all. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie. Gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon yung siguro yung agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nga, nagka-shake up. wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, hindi Yes, naman Hindi ako... na kayo tumigil. Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di lalo na iniwan. ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it? Kamusta From naman? the Hindi ko- previous leadership? Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si Cheese. SP Cheese, Ah. hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung puro alam nila yun eh. Puro Ito surprise po. You're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Ako, kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala namang basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe correct, Malacanang has in mind for somebody else, no? Kaya lang, yun nga nangyayari. Ano magagawa natin? Kaya, minuminuto, parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan, ganyan. Sir, bilang chairman ng public services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung, actually, malaking ano talaga yan eh. Ang daming, From transport to water. Oo, So, ano, diba? Ang andyan laki lahat. ng sakop ICT, nyo. mga utilities. marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi, ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong May napasimulan. mandar. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direction na pinupuntahan mo. Wala. And that will not be covered by the implementing rules and regulations. Isa pa yan. Eh kung minsan nga, IRR, implementing ano, rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law, this is the Yes, sir. enabling law. Akalain mo noon may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa batas. corporate interest na yun. ano? Sasablay dun siya sa mother law. Bilang si Trick, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trick, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa Yeah. mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat Tumayawas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. O taliwas, ganyan. Pero, sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may Ay, mga naku. nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. Eh, may 2 years na lang. Napagod na agad si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Ano? Iyon. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average siya ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay. Ang maraming instances na nakikita namin,
yung corruption Yes. within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, Yes. hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung Yung kailangan population bigyan. that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong binigyan. Lahat ako ng lahat ng households na nagko-consume na no less than 200 kilowatt hours per month. Yan ang subsidized, pababa. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung 200 ayuda ngayon. na. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 Kuryente billion talaga. yan. Tapos walang Nakatipid ka ng pangalan. 100. Di ba, sir? Walang pangalan. Wala, so, walang because, patronage politics. households. Kasi Oo. targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. Yeah. So, ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Wala ng EPAL because subsidized, direct systematized subsidy. na. Oo. Minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, 'di ba? Kaya Kasi gusto at ko least makuha yung objective ka. energy. Oo, mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, Yun na nga. meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% VAT. Ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So, next time sabi ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, sa Justice Committee, ano sa tingin ninyo yung una ninyong haharapin? Sa justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Nasa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of ang Senate? Senate. At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung mga akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi niya. So, sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-order kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSAA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not. Gagawin mo kagad yun. Yan naman. Sir, yung kanina na mention ninyo, 'di ba, na nung nandun kayo sa bintana nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, wag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sa ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, Senator Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may ninenervyos na rito. Sabi niya, may mag-ano rito, ba't merong NBI dito? Kaya ganito, ganyan-ganyan. Pwede ka bang pumunta rito? Ma'am, sabi niya, wag mo ako sigaw. So, nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin? Na huwag kami sigaw. Hindi mo nalalaman kung ano nangyayari. Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? So, siyempre, wala man kaming alam. Nagkukukus lang kami. Actually, sa vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background na talagang takot na takot siya. And she was concerned not only for herself, but also for everyone. Mas malapit kasi tsaka yung staff niya. Pero, sir, nasa second floor kayo na nagmi-meeting. So, rinig office ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi nagpanik na siya. Nagpanik na rin Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Ayun na yung reaction niya. Lahat na Iulit. lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. So kahit nagtatago si Senator Bato,
Sabi ko, SP, nakita mo ba yung warrant? Hindi. Sinasabi ko, nung pag-propose ko nung lumabas ka agad si Migs. Pulang-pulang. Hindi, sa rule niya, they already reacted to that. Kasi kung meron siya, pansinin nyo to, if there is a tendency, alam mo, takutan ngayon kukulong si ganito, kukulong si ganyan. So, sige, pakulong mo, but he has the opportunity to participate kahit nandun siya sa kulungan. I'm not saying na may makukulong din, but that is yung takot dito, takot doon, takot doon. Kailangan malaman yung dynamics. So. Kaya nag-react sila kagad. Isipin mo andun sila biglang nakalabas kagad. Hindi na, talaga rule. Ngayon, kami, ayaw ko sa mga leadership namin. Gusto nyo, take up nyo muna yan. In one day, we can amend our rules. Yes, We have the majority, di ba? Pero kasi sinasabi nga po nung iba na talagang pinropose daw yun specifically for Senator Bato. Pero if you think about it, no, nandiyan nga naman, marami nga pala silang Hindi lang kay Senator Bato ngayon, because di ba? nakikita ko yung pressure sa mga kasama ko. Alam niyo na kung sino yung pinay-pressure. Every minute pinay-pressure. Naawa rin ako sa mga Kaya nga. kasama ko. Kasi sabi ko pa, minsan nagbiro ako, bro, huwag kang mag-alala. Ikaw naman, kung sakasakali lang naman. Meron kang recourse sa judicial system natin kasi may domestic law tayo. Unlike Bato. Can you imagine if Bato was caught last Monday or Wednesday? They will apply the same procedure as they did to the former president. Anong sinasabi nyo ako na, because 5 of our colleagues filed a resolution, sabi nila, si Senator Bato, mag-surrender ka na lang voluntarily. Ay, sir. You're blinded by the fact that sinasabi niyong access to the domestic system or the remedies offered by our domestic law. Pwede bang mag-apply ka kay Senator Bato? The moment na nakuha yan, he will be handcuffed, dumped to a plane and banished to the Netherlands. Yes. And we are not sure whether or not we can see each other again. Unlike you, ako alam mo, palabiro din ako pag dadalawin kita. Araw-araw kung gusto mo. But how can I visit Senator Bato, halimbawa? I did that to the president, the former president. Nandun na ako Nakiusap ako, sabi ko, paano namang hindi ako tutuloy? Sabi ko, sinunod ko naman ang procedure nyo online. Nag-apply ako sa inyo. I have only one excuse to visit the man. I was elected Senator of the Republic. And I believe, mas to the credit, sabi ko, I owe it to him. Yes. Maraming tumulong sa akin. Bakit naman hindi? But principally, merong naitulong sa akin ang dating presidente. I want to personally see him and thank him. That's all. Ito na take it. Gusto mo pa kahit 5 minutes lang. Hindi mo pinayagan. Kasi family members lang, di ba? O, tsaka yung legal Pero counsel. kaya nga ang bid ko na lang, kahit na 5 minutes lang. O kung ayaw nyo naman, sabi ko, kung ayaw nyo siyang makausap, yung my wife ko lang, Mr. President, I am here. I'm here. Pero may mga nagsasabi na dangerous precedent daw ang makapag-exercise ang isang senador ng kanyang, power to vote, power to participate, pero wala siya physically doon. But it is an accountability issue daw. Oo. Ang problema kasi, kaya natin nilagay yung amendment na yon, meron talagang mga factors preventing him. Like, halimbawa, nakakulong yung isa. Correct. Paano kang pupunta? Unless and until the detaining officer or the office will allow him. Kasi nangyari na noon, Senator Trillanes noon, Senator De Lima, mga senador sila pero nakakulong. So, hindi sila pinayagan mag-participate. O kaya nga ina-amend ko nga Ayun. So, yun, nakikita niyo na ngayon yung need. Oo. Kasi senador pa rin naman sila. Kasi ayaw naman nila yon kasi pinag-uusapan ay botohan. Kaya nga iniisip nila kasi, kinokonect nila sa impeachment. So, Sila yung nagko-connect kasi. Kaya halatang-halata sila nung pinropose ko yon. Kaya ako pinropose yun para malaman ko kung magre-react. Nag-react talaga. So, sino nagko-connect? Hindi kami, sila. Okay. You Tsaka see? may ibang, Okay yun, may ibang proceedings pa rin naman, no? Not just the impeachment, di ba? May mga importanteng bills din na kailangan din mag-participate ang ibang mga senators natin, di ba? Meron namang mga senator, kahit na nga andun, hindi naman nagpa-participate, di ba? So, makikita mo rin, you can argue both ways So, natatawa na tayo. Sir, bigla kasing pumasok na pangalan sa, pareho sa tayo isip na ko. initial. Ang babae kasi mabilis mag-isip talaga. So, kung sa ganyan departamento, talo kami. Mabilis din magsuspecha. Sir, yun yung thoughts naman ninyo dun sa report na si Senator Loren daw po was supposed to become the SP of the new majority. Hindi ba meron mga ganyang rumor prior to the change of leadership? Or after? Actually, we were talking about it after. No, nag-meeting kami, maraming si Alan talaga. Yun. But, that does not discount the possibility na maaari silang mag-usap din.
Pero itong isyong ito, si Alan talaga. Pero yung ano naman din, Tony Trixie, kasi after nun, meron din again rumor na kaya nga, di ba, may coup. Meron again coup because si Senator Chis Escudero rin is also negotiating with the minority so that he will bring 4 senators on the condition that he will be voted SP again. Hindi si, ang radar ko naman, hindi si Chis ang nag-initiate. Somebody. So may Somebody is nanunungkit. initiating. Ngayon, kaya nga tinetest ko din ang mga kasama ko na sabi ko, itong nangyari ba, actually nanggaling kay ano yung, kasi magkatabi kami ni Senator Camille. Di ba pareho kaming neophyte? Tatlo kaming neophyte dyan. Ako, si Camille at saka si Erwin. Okay. Kaya lang kami na, sa majority na kami, si Erwin nasa minority. Bilang nagputukan nga, saka pinag-uusapan pa rin namin yung nangyari nung Lunes. At sabi niya, very composed naman siya. But I thought she was on a serious mood, sabi niya. Itong mga nangyari sa atin sa 3 araw na ito, sabi niya, palagi mo ba? Sabi niya, inaano niya lang. Meron kayang konsensya yung ibang kasama natin nakakalas pa sa atin. So pinara-praise ko yun. Sabi ko, alam mo, itong pag-aalay ni Senator Bato ng buhay niya, it was really a risk on his life. And against the wish, probably, the combined wish of his family, na huwag kang sisipot doon. Talagang huhulihin ka. But he chose to do that. Sabi ko, ako, I credit it to him only. Wala nang iba. So, given that sacrifice on his part, sino man sa mga kasama ko, kakalas sa grupong ito, mas masahol pa kay Judas. Naging headline nga yun. Yan ang pinagalingan. I just want to explain that kasi I'm serious. Talagang, ako, I did not demand anything from him. That is too much to demand from him. Alam ko yung sakripisyo na yan. Although, iniisip ko, siya lang ang makakapagbigay sa amin ng victory na yan. Sir, si Senator Bato, isa lang siya, no? Pero meron daw ibang mga senador na may threats na kakasuhan sila or actually ina-announce na may mga kaso na hinahanda sa ibang mga senador. Ano po ang... And mostly from the majority. Oo. Yes, wala tayong naririnig from the minority. Tsaka katakataka yung timing, no? Oo, alam ko yun. Pinapressure yung mga kasi nakakausap-usap kami. Almost every minute of the hour. Minsan nga, yung pressure na yun, nalulungkot talaga ako na they're undergoing that kind of pressure. Samantalang, siyempre, kung due process ang pag-uusapan, kailangan mo ng ang mechanism ng due process. Kaya lang, pag nag-file ka ng ganito, halimbawa, plunder, di ba, automatic, kulong ka agad. Yun ang senaryo na ginagamit nila. Pinagdaanan nyo rin yan, no? Sa wife nyo. Di ba? Hindi naman ganun. Hindi ka grabe, oo. Sir, so ano sa tingin niyo with all this happening, yung political dynamics sa Senate, hanggang kailan kaya tatagal dyan si SP? Cayetano, sabi niyo nga kanina, yung magtatakwil, walang konsensya. Pero grabe yung political dynamics, sabi niyo nga, yung pressure. Hanggang kailan itatagal? Oo. Si Christy, si Trixie ang makakasagot. Ako na naman, ba't ako? Yan yung political ako hindi ako political analyst. So, Atty. Trixie, dapat pala sa'yo ko tanungin, ano? Sa ngayon kasi masyadong maaga para sabihin na hindi siya magtatagal kasi may pinagdaanan sila eh. Oo. Grabe yung shooting incident, yung pagdating ni Senator Kasi, Bato. That are always Ang on daming threat, factors no? Halimbawa, Yung pressure, sa panig naman namin, meron ding magsasabi sa side namin. Kung babalik ako doon, anong babalikan ko doon? Ganun, ano? Pag si ganito ang pumalit kay Alan, hindi rin naman pinagtitiwala ng iba sa kanila. Baka yung 4 doon pupunta rin sa atin. Pag ganun, alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo dynamics. Kaya akala ninyo ganun lang kadali na magpalitan. I don't think so. Di ba kasi ang naka-line up na naririnig natin ngayon is si Migs, si Senator Migs at saka si Senator Win Gatchalian. Di ba? Kasi si Senator Migs ngayon is nasa minority na. Dati independent siya. Depende sa pressure na ginagamit nila. Sir, kumusta si Senator Pia? Medyo emotional siya kahapon. Nakausap niya na ba? And binabash siya dun sa nangyari. Oo, Nakakaawa, no? Kasi paano Naiintindihan ko kung yun, valid naman talaga yung emotions ng tao dahil talagang takot na takot siya dun sa nangyari, no? Ang nangyari ngayon, iba yung nagiging perception sa kanya, yung pagbabash sa kanya is that sinisisi niya yata yung minority. Ganun ang perception tuloy, kaya siya binabash. Hindi, ang pinangyarihan kasi, tumayo naman si Senator Risa kasi na parang, ba't nagkaganito tayo? Ba't ganito? Ganyan. Ang dami kasing pinagmumulan na sa tingin ni Senator Pia na parang ang liit na bagay lang yon.
Kaya nasabi niya na wala kang karapatan na mag-judge ka doon sa nararamdaman namin because you were not there. Correct. Tama naman yun. Ako, nung tinanong ako, natakot ba kayo? At sabi ko kagad, hindi ako natakot. Totoo naman eh. Pero talagang nalungkot ako. Ba't kinakailangan mangyari ito sa aking bansa? Yan ang una kong inisip eh. Tama. So, sir, nandito tayo sa bahagi ng programa natin na tough questions. Anong legal advice? Akala ko naman yun ay yung mga top questions. Ala ko din. Sir. Wala Pero nang top pala. sa inyo. Pero anong, kung kunwari lang, hypothetical, kung kayo po yung legal counsel ni Senator Bato, ano sa tingin ninyo magiging abiso ninyo Kanino? kay Senator Bato sa estado niya ngayon? Kung ako ang counsel niya, nahiya ako sagutin niya kasi meron siyang counsel. Magaling. Mga kaibigan ko sila. Okay. So, understood, sir. Wala po. Pero hypothetical lang. Ano lang. Na hindi, kumbaga, iwasan lang natin yung current na main issues para hindi tayo maano na IBP. Maybe as a colleague. As a colleague, perhaps. Siguro yung, di ba, yung kinoconcentrate nila, which I think is the one that should be pursued, yung kino-question nila talaga yung validity ng ICC warrant. Yeah. Kasi ako, as a lawyer, ginagamit kasi nila yung Section 17 ng 9851. Yes. Kahit naman yung paborito mong justice na ex-justice, pilit na nagbibigay ng opinion kahit na mali. Ano? Aray. Without the treaty, yung nag-withdraw na tayo sa ICC, ano ang basis ng issuance ng warrant of arrest? Sabi niya kasi, yung paborito niyang justice, yun daw naku-confuse siya doon sa universality of jurisdiction and the Yes, primacy of jurisdiction. Yung universality, pinipilit niya sa Section 17. Yung primacy is on Section 18. Alam mo, dapat niyang ginawa, kung talagang magre-research siya, kasi karaniwan, yung mga justices na magagaling talaga, no? Yung talagang magagaling. Hindi yung nagmamagaling, ano. Alam mo yung justice na yun, natatawa ko siya. Sinabihin pa niya akong, nung tanong sa kanya, si Senator Marcoleta, how do you rate him as a lawyer? He belongs to the lowest rank of lawyers. Ako naman, tuwan-tuwa ako sa kanya eh. Ang galing ka ako nitong matandang ito. Ano? Pero nung inamang ko siya ng debate, kung ano-anong kondisyon ang kanyang binibigay. No? But that's not the point. The point is, kung nag-research lang sila, let's say, going back to the deliberations of 9850, ako, hindi naman sa pangano sa sarili ko, ganun ako palagi. Pupuntahan ko yung deliberation. Correct. Kasi it's not too ancient naman eh. 9851, kailan lang yon. Lalong-lalo na yung exchange ni Senator Joker Arroyo at saka ni Senator Gordon. Binalikan niya yung debates. Yung statement doon ng surrender, pag tiningnan mo, it only applies to foreigners who are accused of a crime defined under the law. Hindi Pilipino. That is the reason why in the lifetime of Senator Miriam Santiago, she tried to repeal that statement. She did not succeed kasi namatay na siya. I can sure sometime yung bill niya eh. Inisip ko nga na ipurso ko yung bill niya. Twice in a row. Sige, sir. Nag-file siya ng bill para walang misconception about that. Sir, we're running out of time. Ang sayang talaga. Ang dami namin gustong tanungin sa inyo. Yung expectation niyo po kay Senator Pia on BRC, you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin eh. Yun ang core. Doesn't matter na hindi ako. Yeah. Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Yes. Kung sino-sino may kagagawan yan. Para mapanagot natin. Ito ang tungkulin natin sa bayan. Nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Ano yung take ninyo? Filipino daw ang impeachment trial. Ang gagamitin na wika sa impeachment trial. Alam ko. Wala naman kayong pinag-usapan pa ron. Wala Pero ba? kung gusto nila doon, every time na nagsasalita ng English, ikaw na mag-translate halimbawa. So, lamang Gusto pa na nila lamang kasi kapag kayo paano, doon. sa akin yun eh. Yeah, alam ko na tanong na to dati, pero pagka sinasabi ng critics, si VP Sara pag na-acquit siya, she will choose her 2028 running mate from among the senators who voted to acquit. So, tingin ko kayo po baka ba- piliin niya si Senator Bato because he was the one who really Enforcer pa offered na. his life. And you think that will be a good idea? Hindi, ako lang, sa akin lang naman yun. Kasi hindi ko naman pay-preempt Kung kayo po ang tanungin, kung i-offer sa inyo. Ako? Opo. Baka hindi naman ako qualified. Uy, And what if you will be offered? Will you accept? Siguro pag-iisipan. Ganun.